Kamusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ba magpaka-spy ng mga nahuhuli natin na shoplifter. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun, syempre mga ka-59, bago tayo tuloy mag-umpisa, syempre nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa mga bagong video na inilalabas ko. At ito, shoutout ko lang. Ayun, malaking shoutout sa iyo, 59 na Ronico Carion. Ayun, ang sabi niya dito, pa-content naman kung paano magpaka-spy ng mga nahuhuling shoplifter at ano yung kailangan na dokumento. Okay. Ito, 59, napansin ko yung comment mo kaya ito ginawan ko ng content. At ayun, para malaman din ng mga ibang ka-59 natin kung paano ba magpaka-spy ng mga nahuhuli natin shoplifter. At saka syempre kung ano yung mga dokumento na kailangan nating dalhin. At syempre bago tayo mag-umpisa ng tuluyan, syempre i-shoutout ko lang yung mga 59 natin. Ayun, shoutout sa iyo 59 Joey Soringa. Ayun, malaking shoutout sa iyo din 59 Dennis Close. 59 Ben Peregrino. Ayun. Malaking shoutout sa iyo at ito pinapa-shoutout ni 59 si 59 na Ganyo, 59 na Subingbing o Subing. Ayun, shoutout din sa iyo 59 Regalario Brothers. At ayun, 59 na Colio at 59 Banding. Ayun, pinapa-shoutout kayo ni 59 Ben Peregrino. At ayun, malaking shoutout sa inyong lahat. At ayun, ito na nga mga ka-59, no? Umpisa na natin, huwag na natin patagalin kung paano ba ang proseso sa pagpapaka-spy kapag tayo nakakahuli ng shoplifter. Siyempre, unang-una pag naka-apprehend tayo ng mga shoplifter, di ba? Dadalhin natin sila sa security office o i-invite natin sila doon para makuha natin sila ng statement at matanong sa mga ilang mga katanungan, di ba? Tapos, syempre, matapos natin siya lang kausapin, pag nandun na sila sa security office, pwede nating i-double check, di ba? I-body frisking ulit natin sila. Syempre, doon sa selling o sa labas, hindi natin masyadong kaya pagdating sa security office, i-body frisking ulit natin ng syempre yung todong body frisking na. Tapos kung may bag, double check ulit yung bag, baka may mga naiwan pa mga item. 'Di ba? Para kumbaga kumbaga talagang ma-clear natin na wala na bang naiwan, 'di ba? Para tayo 100% na sureball tayo. Tapos pagkatapos nun, na double check na natin na kumbaga lahat ng mga kinuha niyang items is nandun na. Ayun, pwede natin siyang picturean kasama yung mga ebidensya, yung mga items na kinuha niya. Tapos, lagyan natin ng placard. Nandun yung pangalan niya, yung date, di ba? Kung magkano yung kinuha niya, kung taga saan siya, para meron din tayong reference. Di ba? Para dun sa mga ibang detachment na pwede natin i-send yung picture niya na baka maligaw sa inyo to. At least meron din silang idea. Baka bumisita yung shoplifter na yon. Siyempre, lalo na yung mga professional na shoplifter, di ba? Pag pinakulong natin yan, wala pang isang linggo pa lang, automatic yan, nakakalabas na agad yan. Kasi syempre may mga may mga samahan yan, may grupo yan. Diba? Tapos, ayun, kapag na-picture na natin, okay na, meron na tayong reference, ang gagawin natin, syempre, ayusin na natin yung mga dokumento na dadalhin natin kapag tayo ay pupunta na ng presinto o ipapakulong natin, ipapa-inquest, iti-turn over natin sa police. At ayun, mga kapatid, pag naayos nyo na yung mga dokumento na kailangan nyong dalhin, syempre, pupunta kayo o magtutungo kayo doon sa
pinakamalapit sa inyo na public hospital para ipamedico legal yung suspect natin o yung 26 natin bago natin i-turn over sa police. Yun ang SOP dyan. Para syempre, papamedico legal natin para katunayan na dinala natin sa presinto na yung suspect natin is clear, hindi siya nasaktan, hindi yan natin siya sinaktan, o wala siyang na ano sa atin na pananakit, kasi makikita yun sa medical legal. Yun yung bago natin i-turn over sa mga pulis o dalhin natin sa presinto. At ito, syempre, take note lang, kung ang nahuli niya naman na shoplifter ay mahigit sa isa, halimbawa mga 2 o 3, syempre, mahirap naman kung kayo lang yung magdadala niyan. Doon sa ang gagawin niyo niyan, ang maganda, tatawag na kayo ng police assistance para pupuntahan kayo ng mobile, tapos sasamahan kayo ng mobile o ng mga police na mag-a-assist sa inyo doon sa ospital para ipamedical legal. Kasi kung halimbawa, 3 yung huli nyo, diba, kung magtakbuhan yon, tapos ikaw lang at saka yung representative, diba, kaya dapat pagka isa lang, okay lang yon. Pero kailangan pagka lagpas na ng isa, mga 2 o 3 na yung nahuli nyo, kailangan nyo nang tumawag ng police assistance para i-assist kayo, diba, para hindi na kayo kakaba-kaba. At yun lang, reminders lang, syempre dapat dun sa detachment nyo, kapag nahuli nyo na yung shoplifter, huwag nyo patatagalin ng higit sa 4 na oras. Dapat naayos nyo na kagad yan, kasi pag lumagpas na ng 4 na oras yan, baka hindi natanggapin ng mga pulis yan, kasi na tayo, baka pwede tayong kasuhan ng illegal detention yan kapag 4 na oras na tumagal dun sa natin, sa detachment natin. Kaya kailangan pagkatapos imbestigahan, makuha na ng statement, na picture na, ayusin na yung mga papel. Okay, tapos nadali na sa hospital para mapamedico legal. Tapos saka turn over sa police station. Kapag isa lang yung yung huli nyo, pero kapag higit sa isa, mga 2 o 3, kailangan nyo ng police assistance. Tapos ayun, dapat hindi abot ng 4 na oras. Dapat antimano pag siguro mga 1 oras, o pwede na kung clear naman na lahat, di ba? Para hindi tayo balikan, hindi tayo magkaroon ng problema. Yun yung mga kailangan yung gawin kapag kayo ay magpapakis file. Siyempre, unang-una, dahil sa security office para makuha ng imbestigahan, makuha ng statement. Pangalawa, double check, body frisking, yung kung may mga natitirang item. Pangatlo, pag clear na, picturean yung subject na may hawak na placard. Tapos, kasama yung items. Pag okay na, meron na tayong reference, ayusin na yung mga dokumento na dadalhin. At pagkatapos, punta na ng ospital para pamedico legal. Saka iti-turn over natin sa police. Pagdating naman doon sa police station, syempre, yung subject, ikukulong na agad yan. Tapos kayo naman, halimbawa tayo bilang gwardiya, tayo yung apprehending officer, kukuha lang tayo ng statement ng investigador. Syempre, kung ano yung nangyari doon sa yun yung ikukwento mo doon sa investigador. Syempre, kasi kung ano yung sinabi mo doon sa investigador, dapat kapag magpapa-inquest na kayo, yun din yung sasabihin mo doon sa piskal na hawak ng kaso. Kasi dapat tugma yung sinabi mo doon sa investigador at saka doon sa sasabihin mo doon sa piskal. At ayun mga kapatid, klaro na tayo doon sa mga gagawin natin kapag tayo ay magpapakis file.